Saksi sa Double. Alright, Weng, alamin lang natin na hingan natin ang follow-up si Chairman George Garcia ang ng pinakahuli dati ano ba pinakahuli? 52 yung latest ng weekend, 52 diba? yung mga mambabatas ba o kontraktor? Hindi, yun yung mga nag-donate. Nag-donate? Mga donors 52 na inimbestigahan contractors, nila. no? Yes. Dami palang contractor dito. Ano ka ba? Grabe. Lahat Sa ng bagay, negosyo mga diskaya pwede. lang siyam na eh. Diba? Pero isang may-ari. Isa lang may-ari, no? Si Chairman G, nasa ating linya. Chairman George, magandang umaga. Si Joel Siweng po ito. Magandang umaga po. Magandang umaga po, Sir Joel, Ma'am Weng, sa mga kababayan natin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ano pinakahuling development, Chairman, doon sa ginagawa ninyong pagsilip dito sa mga contractors na nagbigay ng donasyon sa mga politiko na tumakbo? Sir Joel, Ma'am Weng, para po sa 2022 elections na nakita po mga kontratista na maaari mga public works contractors ay 52. At kami po nung nakaraang linggo ay luwiham na sa DPWH upang kumuha ng mga sertifikasyon na itong mga 52 na ito ay sadyang mga nangungontrata sa public works sa ating pong pamahalaan. Kailangan po ito sapagkat baka po kasi yung isa pala o ilan sa mga ito ay private contractors pala at hindi naman pala nangungontrata sa pamahalaan bagamat sila ay construction company. Ngayon po, at the same time, tayo po ay sinimulan na rin po ng aming Political and Finance Affairs Department ang pagkakonduct no tinatawag na investigasyon doon naman po sa umamin na kontratista dyan po sa Bicol, kasama rin po yung sa mismong kandidato sa pagkasenador na umamin din na nakatanggap naman ng 30 milyong piso. So ito po ay kasalukuyan ngayong araw na ito ay magkakaroon ng inisyal na pagdinig. Yung naturang departamento pinatawag yung pong umamin na contractor upang pagpaliwanagin at hinga naman ng kanyang panig din tungkol sa issue na ito. Okay, actually ilan lang, alam mo, Weng, nung bago napasok si Chairman Garcia sa COMELEC, isa siya sa mga tinuturing na matikas na election lawyer, no? Election lawyer. Mga kasabay nila Romy Macalintal and Attorney De Lima. Oo, dati si Sixto Brillantes, correct, di ba? Kaya lang sinasabi itong recent kumakalat ngayon sa SOCMED, bigyan natin ng pagkakataon si Chairman na makasagot dito na kliyente ninyo dati yung pong senador na nabigyan po ng 30 million donation. At baka daw malagay naman daw po sa balag ng alanganin ng inyong desisyon dahil considering na meron kayong relationship sa kanya before. Chairman. Actually po, Sir Joel, Ma'am Weng, maganda po naitanong yan para hindi na lumaganap at parang apoy na unti-unting masusunog tayo sa bagay na yan. Una po talaga naman kahit po si Senator Grace, nung tumakbo po sila as early as 2016, si Senator Grace po kasama si Senator Chis Escudero ay mga naging kliyente po natin. At yung kumakalat na picture, I think yun po ay Sir Joel, 2021 October, nung mag-filing ng candidacy para sa 2022 elections. Ang mga sosi po ay ipina-file kapag po 30 days after the election. So kung nag-election po ng Mayo 2022 ay more or less June po pinafile yung SOSI na yan. At that time po, ang inyong lingkod ay commissioner na ng Commissioner Elections as early as February, March, and therefore wala po akong partisipasyon sa paggagawa ng kanyang SOSI. Ngayon po, doon po sa mga naimbestigahan kasama ng 52 na mga kandidato for Senate and Congress, meron pa rin po doon na mga kandidato for senators na mga naging kliyente ko rin. And yet, Sir Joel Mamuing, tayo po ay nagmoto proprio. Ibig sabihin, hindi po kami inobliga ng kahit na sino, kami po mismo ang nagkusa na magkaroon ng investigasyon na iyan. And wag po kayong mag-alala. Kapag po dumating ang tamang panahon, halimbawa yung magdidesisyon ng komisyon, kung dapat ba silang kasuhan o hindi, hindi naman po ako magpa-participate. At yun po ang aking ginagawa. Lalo pa at may involved na dati nating pinaglingkuran bilang kliyente. Consistent naman tayo sa mga bagay na ganyan. Mag-i-inhibit kayo? Mag-i-inhibit? Ay, opo. Mag-i-inhibit tayo. Kita niyo po, tuloy-tuloy pa rin ang ginagawang investigasyon, case build-up, upang mapanagot yung dapat managot sa ating mga batas. Okay. Kung mag-i-inhibit kayo, Chairman, siyempre kailangan paano kung mag-tie? Siyempre kailangan ng boto ni Chairman. Paano yun? Ay, opo, kalimitan naman po, napakadalang yung magtay. Ang rule po namin dyan, kapag po nagtatay ang boto, magkakaroon ng tinatawag na re-voting, reconsultation, o kaya
rehearing upang this time makakuha ng majority. And so far, sa panahon ko pa naman, wala pa naman po nagkakaroon ng tie talaga na kinakailangan i-break ng chairman ang tie na yan. Correct. So, umaasa tayo na hindi mangyayari yung bagay na yan. Paano po makakasiguro ang taong bayan, Chairman George, na habang umuusad yung investigasyon, wala kayong hand doon? Ay, opo. In fact, may hand po tayo na pabilisin ang investigasyon. Kasi ang commitment po natin sa sambayanan ay dapat wala itong papanigan at dapat mabilis ang investigasyon at hindi pinapabagal. Yun po ang kadahilan kung kita niyo po, madali nating pinatapos ang 2022 upang makapursige na tayo sa 2025. At so sa 2022, sinabi natin na sulatan na kaagad yung lahat ng mga contractors na yan, yung DPWH upang i-verify kung talagang sila ay mga public contractors. At the same time, magsimula na doon sa umamin. Total, wala na po tayo masyadong debate pa doon sa umamin kasi umamin na naman sila na siya ay nagbigay talaga ng 30 million pesos sa naturang kandidato. Chairman, kailan kayo kailan nyo ina-expect matanggap yung sagot po ng DPWH? Kasi yun po yung magiging reckoning point kung magpapadala na kayo ng notice to explain para doon sa mga contractors naman eh. At saka, kamusta ang cooperation po nila? Baka naman, pinatatagal. Opo. Para pagtakpan ng anumang katotohanan dyan sa investigasyong isinasagawa ng COMELEC. So Joel Mamueng, ang liham namin ay naka-address kay Secretary Vince Dizon. Alam niyo naman yun, talagang sobrang aktibo, alerto. Bagamat alam din natin, sobrang daming inaasikaso ng mama, lalo pat niribisa nila at pinag-aralan yung bagong budget ng DPWH. So umaasa tayo sana ngayong linggong ito, ma-forward na po sa aming opisina na in charge dyan yung pong kanilang sertifikasyon patungkol sa 52 upang sumunod na tayo doon sa second level, which is susulatan naman yung mga nalaman na public work contractors. Okay. Pag sinabi niyo pong pabibilisin yung investigasyon noong departamento na tututok dito, gaano kabilis yung chairman? Meron kayong time limit po na binigay? Ang sabi po kasi natin, sana matapos before the end of September para lang malaman natin kung sino kaagad yung pwedeng makasuhan at kung sino yung mga makakaligtas. At siyempre, nakadepende pa rin naman po yan, Mamueng Sir Joel, sa tinatawag na na depensa nila. Kaya po ngayong panahon ito nagke-case build up ang komisyon. So again, ang timeline po natin more or less dapat matapos hanggang September ay malaman na natin kung sino more or less ang kakasuhan. At pag po dumating ang puntong yon, ang inyo pong lingkod ay mag-i-inhibit doon sa mga tao na o kaya kaso na involve yung mga dati nating nahawakan bilang kliyente. Okay. Last na lang, Joel. Sir George, yung pong yung mga nakatanggap ng donation, nabanggit nyo na may mga senador, may mga kongresista, may national, di ba? Vice Presidente kasama party list. Ay, opo, kasama po ang presidente at saka vice-presidente. Hinahanap po namin kung talagang may mga public works contractors. Pero ito lang po ang katotohanan. Siyempre po hindi namin kakilala yung pagka-personal na tao. Opo. Yung individual. Halimbawa po, Joel Reyes Subel. Hindi naman namin alam kung talagang si Joel Reyes Subel ay isang contractor. Pero ang tinitingnan po namin, kapag yung pangalan mismo ng company ay ABC Construction Corporation, meron pa nga po halimbawa CDE Glass and Aluminum Supply. Pati po yan sinama namin doon sa 52 kasi gusto naming alamin baka naman kahit na glass and aluminum supply meron pala naman pong kontrata rin sa pamahalaan and therefore public works contractor pa rin para po ang DPWH ang magsabi sa amin kung talagang sila ay nangongontrata. At syempre may posibilidad din po kasi Sir Joel Mamueng na yung kontratista ay hindi sa national government nangongontrata. May posibilidad na sa local government po nangongontrata yung mga contractors na yan. Ay, kasama rin po sila doon sa mga sakop ng investigasyon, kahit lokal lang sila. Ay, opo, umaasa naman kami na yung DPWH, bagamat wala sila, dapat national lang sa kanila, sinasabit din sa kanila yung record ng mga nangongontrata sa local government. Chairman, kaya nyo ba yan? Dami nyong trabaho May BARNM pa po kayo. Tama, sapat ba yung tao ninyo para imbestigahan ito at the same time magpatakbo ng eleksyon? Unang po yung tauhan namin dyan, 38 lang po yung tao namin dyan, mga casual employees pa. Sapagkat yung opisinang yan po ay hindi pa officially created ng DBM. Matagal na po namin pinapakiusap. Pero just the same, kahit po kukonti sila, alam niyo po, 44,000 po na sosi yan yung 2022. Ang 2020
Opo, ang 2025 naman po ay 42,000. Pero kakayanin naman po, kinakaya naman. Kasi kita niyo po, natapos kaagad namin ang 2022, at least yung national position, up to local ng governor at saka vice governor po natin. At ngayon sabi nga natin, baka pwedeng tingnan na rin, hindi lang yung public works contractors, kung hindi yung mga mining operators, kasi bawal din po yan eh. Kasama na rin po yung mga may prangkisa na binibigay ang pamahalaan, bawal din po yan sa Section 68 ng Omnibus Election Code. Okay. Chairman, salamat sa oras mo. Mag-ingat ka. Thank Sir, you. thank you.